Sinabi sa'yo na 6 na sahod ang sukatan ng tagumpay. Para sa karamihan ng Amerikano na kumikita ng $100,000 na yon, sapat lang ito para makaraos. Sa papel, mas malakas ang ekonomiya kaysa kailanman. Sa totoo lang, mas mabilis tumaas ang gastusin sa buhay kaysa sa sahod. Para makuha ang gitnang uring pamumuhay na kaya ng magulang mo nung 1,985 sa isang sahod, kailangan mo na ngayong magtrabaho ng halos 62 linggo bawat taon. Hindi nawala ang gitnang uri, nagsimula lang silang mabuhay sa oras na wala na sila. Kabanata 1, ang 62 linggong taon noon, simple lang ang American Dream, magsikap, kumita at magkaroon ng maayos na buhay gitnang uri. Ngayon, totoo pa rin kaya ang kahulugang yon? Si ekonomistang Oran Cass at ang American Compass ay gumawa ng Cost of Thriving Index para subukan ito. Simple lang ang ideya. Kunin ang isang pamilya at basket ng pangunahing kailangan, tanungin kung ilang linggo silang magtatrabaho para mabayaran yon. Kasama sa basket ang grocery, simpleng bahay, 40%, family health insurance at sasakyan para sa trabaho. Pagkatapos, idagdag mo pa ang kolehiyo para sa mga bata sa ibabaw ng lahat ng iyon at yan ang batayan ng isang ordinaryong buhay Amerikano. Nung 1,985 ang sagot ay mga 40 linggo. Ang typical na middle class na Amerikano ay nababayaran lahat yon at may natitirang bahagi ng taon. Ang natira ay napupunta sa ipon, paunang bayad o ginhawa sa mahirap na taon. Noong 2022, parehas na gastusin ang kumain ng 62 linggo ng sahod. Ngayon, kailangan mong magtrabaho ng 14 na buwan para mabili ang 12 buwan ng pamumuhay. Ang kakulangan ay hindi pansamantalang problema, nakaugat na ito sa sistema. Mayroong malupit na liko na nakatago sa sahod. Ang manggagawa ng 1,985 ay kumikita ng humigit kumulang $143, $400 at 43 kada linggo. Noong 2022 pumalit sa kanya ay umuuwi ng halos $1,200, halos triple ng sahod. Sa papel, parang 3 beses siyang mas mayaman, pero mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sahod. Mas maliit na ang nabibili ng pera ngayon. Dati, sapat ang isang sahod para sa pamilya, pero ngayon, 2 sahod na ang kailangan para sa parehong gastusin. Ang mga pamilyang gitnang uri sa Amerika ay nagsama ng isa pang kumikita pero di pa rin umangat ang buhay. Kadalasan, may tagong sumusuporta sa maayos na itsura ng pamilya. Maaring pangalawang trabaho ito, o overtime, o racket kapag tulog na ang mga bata, o credit card na sumasalo sa kakulangan. Wala na sa pagpili ang alinman dito. Ito ang paraan ng mga tao para mabuhay. Akala mo kaunti lang ang pamilyang apektado pero mali ito. Noong unang bahagi ng 2024, nakita ng payments na 48% ng pamilyang kumikita ng mahigit $100,000 kada taon ay nabubuhay pa rin mula sweldo hanggang sweldo at hindi pa dyan nagtatapos. Tinatayang 36% ng mga pamilyang kumikita ng higit sa $200,000 ay nagulat ng parehong bagay. Kilala ang mga pamilyang ito bilang mga Henry, mataas ang kita pero hindi pa mayaman. May suweldo silang ituturing sa ng malaking kayamanan ng kanilang mga lolo at lola, ngunit paubos na ang ipon at retirement fund. Inuulit lang nila ang ginawa ng kanilang mga magulang. Sinusunod nila ang lahat ng patakaran pero nahuhuli pa rin sila. Kung pati mga nasa itaas ay nalulugi, para kanino ba talaga ang umuunlad na ekonomiya? Kabanata 2, ang multo ng GDP. Hindi naman talaga kasinungalingan ang sinasabing pag-unlad. Lumago ang ekonomiya na humigit kumulang 2% noong 2025. Matagal nang mababa ang unemployment at laging may bagong record ang S&P 500 sa mga numerong ito, parang maayos lahat pero may mga hindi nakikita. Pag-isipan kung ano talaga ang mahalaga. Sinusukat ng GDP ang kabuuang halada ng produksyon ng mga produkto at serbisyo, kaya alam natin ang laki ng ekonomiya. Pero hindi nito ipinapakita kung hanggang saan aabot ang iyong sahod. Tinutukoy lang ng kawalan ng trabaho kung may trabaho ka, hindi kung sapat ang kita mo para sa upa, pagkain o iba pang pangangailangan. Pareho silang mahalagang palatandaan, ngunit hindi nila sinasagot kung sapat pa ba ang full-time na trabaho para mamuhay ng normal. Kadalasan, ang tinatawag nating paglago ay gastos lang para manatili sa dati. Karamihan ng bagong trabaho ay nasa sektor ng serbisyo. Ang Walmart, pinakamalaking pribadong employer sa bansa, may 1.6 milyong empleyado pero hindi tumataas ang sahod kasabay ng upa at health insurance. Mula noong huling bahagi ng dekada, 70 ang karaniwang sahod ng isang manggagawa ay tumaas ng humigit kumulang 14.8%. Tumaas ng mga 4.6% ang produksyon bawat manggagawa. Ang sahod ng CEO sa parehong panahon ay tumaas ng higit sa 1,300%. Malaki ang agwat sa pagitan ng mga nagtatrabaho at nakikinabang sa gantimpala. Tinatawag ito ng mga ekonomista na K-shaped recovery pagkatapos ng pagbagsak.
Tumataas ang linya para sa may-ari ng ari-arian, ngunit bumababa para sa umaasa sa sahod. Iisang ekonomiya, magkaibang direksyon. Patuloy ang paglago ng ekonomiya pero lumiit ang budget ng pamilya. Ramdam ng tao ang agwat kahit di nila matukoy. Matagal nang sinasabi ng mga nag-i-interview na mahirap ang ekonomiya kahit taliwa sa datos. Tinawag ito ni Kyla Scanlon na vibe session. Ito ang agwat sa itsura ng ekonomiya sa papel at nararamdaman sa pagkainan. Matagal nang sinusubaybayan ng Universidad ng Michigan ang mahinang mood kahit tumataas ang mga economic indicator. Hindi basta-basta ang pagkakahiwalay na ito. Ipinapaliwanag nito kung ano lang ang nasusukat ng mga indicator na ito. Mahalaga ang GDP at unemployment pero hindi nila natutukoy ang gastos para mapanatili ang normal na buhay. Upa, healthcare, groceries at iba pang kailangan buwan-buwan. Kumilos man ang mga numero sa chart at headline, madalas hindi ito sumasalamin sa tunay na nararamdaman ng tao. Kabanata 3, ang 4 na malalaki. Sinasabi na mas mayaman ka kaysa magulang mo dahil mas maganda at mas mura ang gamit mo. Malaki pa ang telebisyon. Mas malakas ang cellphone mo ngayon kaysa supercomputer noong 1985. Ina-adjust pa nga ng mga ekonomista ang mga bilang ng inflasyon based sa pagbabago ng kalidad ng mga produkto. Tinatawag itong hedonic adjustment dahil mas maganda na ngayon ang cellphone o TV kumpara sa mga ginawa 10 taon na ang nakalipas. Sa totoong buhay, hindi laging mas maginawa ang pagbuti ng mga bagay. Baka kaya mo lang bumili ng malaking 4K na TV. Mas mahirap humanap ng sapat na espasyo para komportableng mabuhay dahil ang tunay na pagbabago ay nasa pabahay, hindi sa mga gadget. Noon, ang bahay ay 3 beses lang ng taunang kita ng pamilya. Ngayon, lagpas 5 beses na sa maraming lungsod. Halimbawa, sa Austin, umabot sa 5.75 ang price-to-income ratio noong 2022. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2025, bumaba ito sa mga 4.31 pero mas mataas pa rin ito kaysa sa pangmatagalang average ng mga 3.9 at hindi lang buwan ng bayad ang hadlang dito. Ang 20% down payment para sa median na bahay ay maaring umabot sa 80,000, halaga na madalas hindi kayang ipunin ng mga nangungupahan habang nagbabayad ng renta at gastusin. Matapos ang pagbagsak noong 2008, agad bumili ng maraming na foreclosed na bahay ang Blackstone sa Wall Street. Kalaunan, nagtayo ito ng kumpanyang tinawag na Invitation Homes na sa rurok nito ay namahala ng humigit kumulang 80,000 na mga ari-arian. Isa pang malaking kumpanya, ang Progress Residential, ay lumago hanggang sa humigit kumulang 77,000 na mga bahay. Sa Atlanta, minsan nagmay-ari ang malalaking mamumuhunan ng halos 25% ng paupahang single-family na bahay. Ang starter home ay hindi natirahan, kundi naging paraan ng pagkakakitaan gamit ang pera ng iba. Dagdag pasanin din ng childcare sa gitnang ure. Ayon sa pambansang pamahalaan, abot kaya ang childcare kung 7% lang ng kita ang nagagastos, ngunit kakaunti lang ang nakakatugon dito. Ang karaniwang gastos ay umaabot na higit sa $13,000 kada taon para sa isang bata lang. 2 bata, higit $26,000 ang magagastos mo. Mas mataas pa ito sa sahod ng maraming Amerikano bago buwis. Sa isang mamahaling lungsod, ang 2 batang nasa childcare ay maaaring gumastos ng 30 hanggang 40% ng isang sweldo na $100,000. Sa 45 estado, mas mahal na ito kaysa karaniwang mortgage. At sa 38 estado, mas mataas pa sa matrikula sa pampublikong kolehiyo. Dagdag pa rito ang problema sa healthcare. Noong 2024, ang karaniwang family plan ay halos 5,600, 25,600. Pagsapit ng 2025, umabot na ito sa 7,027,000. Ang empleyado ay nagbabayat ng humigit kumulang 6,000 at 300 mula sa sahod. Sa 5 taon, tumaas ng 24% ang premium habang hindi sumasabay ang sahod. Karamihan sa bansa ay hindi rin makakapunta sa trabaho ng walang kotse. Pagsapit ng 2025, ang bayad sa bagong kotse ay umaabot ng humigit kumulang 750 kada buwan. Lampas dolyar, 2,000 na agad ang insurance kada taon, wala pang gasolina. Hindi mo ramdam na sira na ang sistema, pero sira na talaga. Kabanata 4, ang ilusyon ng utang. Ang gitnang uri sa Amerika ay umaasa sa utang. Noong huling bahagi ng 2025, umabot sa record na $1.28 trilyong ang credit card balance. Idagdag pa ang humigit kumulang $0.66 trilyong sa auto loans at isa pang $1.65 trilyong sa student loans, umabot na sa $18.5 trilyong ang utang ng mga kabahayan, isa na namang pinakamataas sa kasaysayan. Nangingibabaw ang mortgage dito. Lumalabas ang problema sa mga hindi inaasahang lugar. Noong 2025, dumami ang mga 60 DS at 70 DS na nahuli sa bayad ng credit card. Ito na ang pinakamababang antas mula 2001. Babala ito.
Pati mga dating ligtas, apektado na ng ekonomiya. Pero mahalaga kung ano talaga ang nabibili ng pangungutang. Halos 60% ng mga may credit card na yon ay may natitirang balanse buwan-buwan. Sa survey, 55% ang nagsabi na ang balanse ay para sa pangunahing pangangailangan tulad ng grocery, gasolina at pantawid sa sweldo at upa. Kung karamihan sa utang sa credit card ay ginagamit para sa mga pangunahing pangangailangan, hindi na ito usapin ng labis na paggastos. Senyales ito na mas malalim na problema, puwang na di kayang punan ng karaniwang kita. Hindi na lang basta nakapatong ang utang sa ipon, pinalitan na nito ang ipon. Pagkatapos noon, ang interes ay kumikilos sa kung ano manginatira. Sa halos 20%, 20% ang balanse na $5,000. $5,000 ay maaari magastos ng $1,000, $1,000. Kada taon kahit hindi pa nababayaran ang prinsipal. Iyan ay parang pambili lang ng oras, kaya isang pangyayari tulad ng bayarin sa ospital, pagkawala ng trabaho o sira ng sasakyan ay pwedeng magpatumba sa lahat. Malabon ang linya sa pagitan ng matatag na pamilya at hindi nabayarang utang. Kabanata 5, ang doom loop algorithm. Matagal nang hinuhusgahan ang ekonomiya ayon sa trabaho, kita at tirahan. Ngayon, mula na rin ito sa mga social media feed na inaayos ng algorithm na may sariling layunin. Hindi nila ipinapakita ang lahat ng pantay-pantay. Inuuna nila ang mga bagay na nagpapatuloy sa pag-scroll ng tao at ang kawalang katiyakan ay kadalasang nakakakuha ng atensyon. Kaya itinutulak ng mga algorithm ang mga pinaka-nakatatakot na post sa itaas. Isang araw, may tanggalan ng trabaho sa Meta at sunod-sunod na tanggalan sa Google. Kinabukasan, may umiiyak sa nakaparadang kotse matapos silang tanggalin ng Amazon. Parang isang masamang linggo sa kumpanya ay nagiging simbolo ng mas malalaking issue. Tinatawag itong money dysmorphia, ang pagitan ng kung gaano ka nakaayos at kung gaano ka pa rin pakiramdam na kulang, lalo na tuwing nag-scroll ka. Pekenya man ang nasa isang bahagi ng screen, kapahamakan sa kabila. Halos walang nagsasabi kung ano ang normal sa gitna. Sinadya ang disenyo ito. Isang video ng $400 na grocery shopping ay may milyong viewers. Ngunit ang kwento ng karaniwang trabaho ay halos walang nanonood. Ipinapakita ng sistema ang takot, nililibing ang ordinaryo. Nagsisimula kang maniwala na lahat ay naghihirap at baka ikaw na ang susunod. Madaling isiping problema lang sa cellphone ito, pero hindi nito nakikita ang tunay na nangyayari. Hindi lang ito simpleng pagkaabala. Tinutukoy nito kung paano malawakang nasasala at napapalakas ang impormasyon sa ekonomiya. Kadalasan, hindi tugma ang pananaw ng publiko sa tunay nilang pananalapi. Maaaring makaramdam ang mga tao ng mas maganda o mas masama tungkol sa kalagayan kahit hindi naman nagbabago ang kanilang kita o mga bayarin. Pinakamalinaw mong makikita ito pagkatapos ng eleksyon. Magkaiba ang interpretasyon ng kalagayan ng ekonomiya depende sa namumuno. Hindi nagbabago ang mga pangunahing numero pero kadalasan nag-iiba ang usapan at nararamdaman dito. Mas malala pa, isa itong feedback loop. Ang kumpiyansa ay hindi lang pagtingin sa ekonomiya, ito rin ay humuhubog dito. Kapag maraming tao ang naghahanda sa pagbagsak, tumitigil sila sa paggastos. Ipinagpapaliban ang mga binibili nila at iniipon ang anumang mayroon sila. Nagsisimula na ang kinatatakutang pagbagal. Lumalakas ang takot dahil sa presyon ng gastos at ito ang nagpapasigla ng nilalaman. Lumalawak ang nilalaman at bawat oras may kinukuha ang plataporma. Ang feed ang humuhubog at nagbebenta ng iyong damdamin tapos ibinabalik ito bilang balita. Lahat ng ito ay nagmumula sa isang lugar, Kabanata 6, ang pinansyalisasyon ng pag-survive. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay naging asset na pinagkakakitaan ng iba. Halimbawa, ang pabahay ay hindi na basta tirahan. Isa na rin itong investment na gumagana lang kapag patuloy na tumataas ang presyo. At ang pagtaas ng presyo ay nangangahulugan na mas mahihirapan ang susunod na tao na makabili nito. Ang Wall Street at malalaking pension fund ay namumuhunan sa pabahay para pondohan ang pagreretiro ng iba, pero hindi sa iyo. Ganon din sa kolehiyo. Ang mga loan servicer tulad ng Sallie Mae at Navient ay kumikita sa utang ng mga estudyante habang ang mga paaralan ay nababayaran agad at ang estudyante ay nagbabayad hanggang gitnang edad. Patuloy na naghahanap ng kita ang private equity, binibili ang apartment, mobile home park at ospital. Lahat ng aspeto ng buhay ay pinipiga para sa tubo. Ang Bright Horizons ay nagpapatakbo ng childcare bilang isang kumpanyang nakalista sa publiko sa ilalim ng ticker na BFAM. Ang United Health, pinakamalaking health insurer sa US, ay may pinakamalalaking kita sa healthcare sector. Ang dating nursery sa opisina ng doktor ay ngayon ay malaking negosyo na bahagi ng ekonomiya. Tumataas din ang produksyon ng mga manggagawa kada taon. Ang gantimpala para doon ay napupunta sa kung sino man ang may-ari ng mga asset, hindi sa kung sino ang gumagawa ng trabaho. Ang top 10% ng Amerikano ang may hawak ng karamihan sa stock market habang halos walang pagmamayari ang ibabang kalahati. Pag tumataas ang presyo ng mga asset, karamihan ay nanonood lang. Hindi ito aksidente.
Ginagawa lang ng makinang ito ang mismong idinisenyo itong gawin. Taon-taon, ang yaman ay nililipat mula sa labor papunta sa mga asset. Abala at sapat lang ang kita ng manggagawa para magpatuloy. Mananatili na ito. Ang dating vibe session ay naging perma session at ang American Dream ay nakabitin na lang sa isang hibla. Kabanata 7, ang wakas ng pag-unlad. Ang American Dream ay may malinaw na landas. Bawat henerasyon ay inaasang mas aangat kaysa sa nauna. Ang isang tahanan ay mag-iipon ng yaman na tatagal kahit wala ka na. Mas malaki sana ang panimulang meron ang mga anak mo kaysa sa anumang nagkaroon ka. Para sa karaniwang manggagawa, hindi na yan posible. Hindi na makaangat ang layunin, kundi wag nang lalo pang mahuli. Ang mapanatili ang iyong kalagayan ang naging tanging ambisyon. Ang mga kabataang henerasyon ang nagmamana ng pinakamasamang bahagi ng kasunduan. Mas mabigat ang kanilang utang habang ang mga mahahalagang yugto sa buhay ay lalo pang naaantala. Patuloy na bumababa ang kanilang birth rate patungo sa pinakamababang antas sa kasaysayan. At ang dahilan ay hindi dahil nawala ang kagustuhan nilang magkaanak. Hindi na kayang tustusan ng mga tao ang pagkakaroon ng mga anak. Ngayon, 40 taong gulang na ang karaniwang unang beses bibili ng bahay, pinakamataas sa kasaysayan. Noong dekada 80, nasa huling bahagi ng 20 pa lang sila. Ang unang beses na bumibili ay bumaba sa 21% ng merkado, pinakamababang naitala, at marami sa kanila ay hindi kailanman nakakabili. Habang tumatagal, ang bahay na mapupunta sa'yo ay lalo nang nakadepende sa perang mamanahin mo, hindi sa trabahong pinapasukan mo. May mga lumilipat sa mas murang bayan na malayo sa trabaho, kapalit ang distansya at mga iniiwang tao. Ipinapakita rin ng agwat ng yaman ayon sa edad ang parehong kwento. Ang mga mas matatandang may-ari ay may mga bahay na doble o triple ang itinaas ng halaga. Ang mas batang manggagawa ay may resibo lang ng upa at statement ng utang. Binigyan ng Amerika ang matanda at kabataan ng magkaibang ekonomiya habang patuloy pa ring lumalaki ang depisit. Ang mga puwersang nagpataas sa kailangan trabaho para sa karaniwang pamumuhay mula 40 linggo hanggang 62 linggo ay patuloy na gumagana at tataas pa. Walang makakapigil dito at patuloy na lalago ang ekonomiya. Tama ang magagandang numerong ipinapakita ng mga opisyal sa kamera, pero hindi nito na ipapakita ang totoong nararanasan ng tao araw-araw. Dahil para sa maraming pamilya, ang mas mataas na kita ay hindi nangangahulugan ng pag-asenso, kundi ng pagsabay lang sa tumataas na mga gastusin na kasing bilis din ng pagtaas. Ang totoong tanong ay hindi tungkol sa paglago. Bakit parang hindi na sapat ang isang buong taon ng full-time na trabaho para matustusan ang full-time na pamumuhay? Nakasentro pa rin sa isang henerasyon ang karamihan ng pabahay at yaman sa US, na ipon sa ibang kalagayang pang-ekonomiya noon. Kapag nailipat ang mga ari-arian, sino ang makikinabang? Alamin ang mangyayari pagkatapos ng baby boomer generation o panurin ang video na ito.